del universo mundo de una mujer chilena, también de tu gobierno, por mi una Emilia. Sinulog. Sa mga ning labayng panahon, nagkadaghan ang nahimong kahulugan niini sa katawhan. Sa mga kabatan-unan karon, ang sinulog giisip nga usa ka dakong selebrasyon o piyesta. Giubanan kini sa mga nagkadaiyang kalingawan. Di na mawala sa hunahuna ang ginagmay ug dinagkong mga negosyo, mga artista, tukar-tukar, mga gimmick, inom, disko o party-party sa kadalanan. Niadto, giisip ang sinulog ng usa ka sagradong sayaw, usa ka halad sa atong patron sa Sugbo nga si Senyor Santo Niño. Daghan ang nakaingon nga ang paglambo sa sayaw sa sinulog kay masubay nato sa usa ka yanong tao. Ug kining maong tao, mao si Estelita Titang Jula. Si kinsa man si Estelita Titang Jula? 7 years old pa ko. Kana si Titang, muna himuon ug Santo Niño sa sinulog. Kamao sa itong artist yan, na-timing itong iyang kuan sa rhythm sa tukar sa sinulog. At itong panahon na, nawawaan ako nga mabulay doon na sa sinulog. Kami mga bata magsunod-sunod ug asan din sinulog. Iilag ito siya sa mga Abuetes, sa mga San Diego, ug kanunay ito kumbitahon sa doon ay mga contest sa program sa sinulog. She's very close to me and my family. I call her a mother because ever since I met her, kaila siya namo, she knew my family and my wife. She's always there for us, most especially during our birthdays. I call her a legend when you talk about Sinulog, because there's no Sinulog without the Sinug steps. And looking back, I have to recall, vivid sa ako ang recollection, katong mga bata, nindot kay tan-awon, ang ilang costume, klaro kaayo. Titang Diola at first glance reminded me of my grandmother. And of course, as a journalist, I was very drawn to the fact that this was something authentic. This was the core essence of the Sinulog was actually in this old woman who was doing her prayer dance every year, whether or not people came, whether or not she got applause, whether or not it attracted attention. She was just doing it for her. Titang is a woman who lived for her faith, no? She's always here, nag-perform sa Sinug sa Casagorordo. Makitaan yun nimo nga she's communicating, she has this relationship with the Santo Niño that you see in the dance ug ang iyang dedication. Ang sinug usa ka matang sa halad. Pasalamat ug pagdaig sa Dios nga dugay ng gibansay-bansay sa mga Sugbuan. Apan asa man kaani nato nakuha nga tradisyon. In 1500 sa Sevilla Cathedral Church sa Spain, dunay mga bata in Feast of the Immaculate Conception, December 8. Kining mga bata, 14 to 16 years, mag-perform na sila tubangan sa altar sa simbahan. Prosesyon na saan niya, sayaw. Maumaog yun yapon sa pattern sa sinulog. Ang sinug ni ng Titang, naggikan pa sa mga nauna niyang mga kaliwatan. Ato karon tukiyon ang ebolusyon niini. Karaan kini, panahon pa ni sa iyang lulo. Matris ni sugod sa iyang lulo. And then, naabot ni siya kang turang. And then, pag sa gubat, yung pulis si Titang Diola. Ang nakahalahi lang ganito sa sayaw karon, ang tugtog sa tambol, mo kanay kumpas sa sayaw. Sa among siniyawan kanito,
kanang anak man niya. Murag slow motion ba? Before the war broke out, ni bag-o ang basal sa tambol. Ugwa ko musayop mga 2 ka sesyon sa Sinulog. Nilahi na pod. Si Titang mo ni tambol og iyaha. Now kami na surprise me kay ang tinambulan ni Titang lahi sa tanan. So ang amo sang sayaw medyo sa dulo sa kalainan. Sayaw na mo kanito kay lahi na mas Titang tambol. Sa pagkakaroon, ang kabilin ni Lula Titang kay padayon gihapong gisudong sa mga pipila niya nga mga pinili ug sumusunod. Niadtong gamay pa ko, dapil na ko aning sinog. Mutudlo gali na siya namo, istrikta kayo. Ang among tiil, dili gali na mo ayohon sa pag-isa. Iyan nang witkan siyang pakang, pero di may noon kusog. Lingaw gyapon mi kay nakaton baya gyud mi ug unsaon namo pagsayaw ug sinog. Sayaw jud namo aning amo Santo Niño, dili gyud ni namo iwara-wara, amo jud ning ibutang sa usa ka lugar nga ipatintig yun na namo ang Senyor Santo Niño, usa na namo sayawan. Kanang ang tradisyon na carry over na sa Sinulog. Ipakaroon kita ka sa Sinulog Festival na ay Magellan, na ay Humabon, na ay Santo Niño. Although in the long tradition nilang Titang Yola, wa gid nay mga personal nga karakter nga Humabon na general gid Muslim, Kristiyano, magsupake, inaagi sa espada, mo kalit og gawas ang Santo Niño, mo ilang gi-honoran sa sayaw, nya mudaog sila pagka-ending. Kaning amo ang tambol nga sa panit sa kanding, nindot yan tingog, di pares uban tambol nga plastic. So palit sa kanding nya amo ang waag balhibo nya amo ibuhat sa init para mo uga, una pa na mo i-attach sa amo ang tambol. Unya, karing lubot, kari mo sa muri babay, nigdukdok ana, sampol na ari, tong panit ani, sampol, naghinting kay tingog. Ug unsa may nahimong dakong tampo ni Lula Titang sa Sugbo. I think for Cebu, that's so important with all the fast-paced changes going on to remember what is the authentic and the essential part of being Cebuano and what are the core beliefs that really shape your identity. So ang iyang legacy is number 1 that dili mabuwag ang relationship between dance and worship. What she did was to also teach this to the next generation. This is, a very enduring tradition. That this is, this is an intangible heritage that, Titang has left behind. And when you talk about the beginning of Sinulog, there is Sinog. It will always be indispensably to be referred to of Lola Titang. Preserve everything what she handed us to us, like most especially the basic dance step of the Sinulog, the drum beat, the chanting of the Oracion, and everything should be properly, it should be given justice, and rest assured that that's why, as we call her the keeper, and now it's our responsibility to be the present keeper of all of these practices and traditions of the Sinulog. When I visited Lola Titang at CCMC, I was so privileged that I can claim, too short perhaps, of having been with her, that I have become a part, and yes, she has become a part of me. Nung pagkasakit ni Titang, ako dyan nagbantay sa ospital, iya kong gibitad, ingon siya, day, padayon dyan yung sinog ha, ayaw ni ninyo putla kay kani, mauni kabilin sa akong amahan. Dili gayud nato kapungan ang pagtuyok sa ligid sa panahon. Daghang mga kausaban ang atong mga nasaksihan. Apan dili unta nato mahimong hikalimtan ang mga sakripisyo, ang mga kasakit, ug
ug hilabi na ang mga importanteng mga pagtulunan sa atong mga katigwangan. Nadangit ko kang batala. Naa sa atong usa-usa ang katakos nga moamping sa mga kabilin sa atong mga kagahapon. Sama sa sug sa sata, angay kining padayong magdagayday aron dili maughan ang atong kaugmaon sa kabililhon sa atong kultura.